Likas na sa atin ang isalba ang sarili kapag tayo'y nahaharap sa panganib. Ngunit may panganib man o wala, ang pagtulong at pagsaklolo sa ating mga mahal sa buhay ay likas na rin sa atin. Sa kagustuhan na ngang makatulong sa mga magulang, nagawa ni Janet na magsinungaling sa kanyang ama sa pagsasabing sa Tacloban lamang siya mamamasukan. Pero ang kanyang amo pala ay pumupunta rin ng Maynila at madalas ay sinasama rin siya. Ngunit hindi lang yon ang inilihim ni Janet sa kanyang magulang. Pati ang muntikan na niyang pagkalunod sa trahedyang paglubog ng MV Doña Paz ay kanyang tinimkim. Hanggang sa tumagal ng tumagal ang paglilihim at di na muling nagkita o nagkausap ang pamilya. Ang pagiging domestic helper naman sa Hong Kong ang naisip ni Elizabeth na paraan para may ahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ngunit laking tutol ng anak niyang si Karen sa desisyong ito ng ina. At mula nga raw nang lumisan si Elizabeth hanggang makabalik ito ay nagkulong na lang sa loob ng kanyang silid ang anak na si Karen. Nakabuti na nga ba para sa pamilya ang pangingibang bansa ng ina? O lalo lamang sumira sa kanilang kinabukasan, lalong-lalo na sa kinabukasan ng anak? Samahan niyo po kami ngayong hapon dito sa Wish Ko Lang. Taong 1987 nang maganap ang isa sa pinakamalalang aksidente sa karagatan, ang banggaan ng MV Doña Paz at MV Vector, kung saan higit 4,000 tao ang pumanaw. Bagamat halos buong Pilipinas ay alam ang tungkol sa kaganapang ito, nanatiling lihim para kay Janet ang pagkakasangkot niya sa trahedya. Pero dapat nga ba niyang itago ang sikreto? Sa murang edad, katuwang na si Valeriana ng kanyang ama sa pagbabanat ng buto. Anak, gabi na. Ba't kising ka pa? Ano yung ginagawa mo? Tulog ka na. Tay, gusto ko po sanang magpaalam sa inyo eh. Bala ko pong lumuwas sa Tacloban para mamasukan. Anak, kumakain pa naman tayo ah. Kahit pa paano ah. Mas mainam ata. Mas maganda sama-sama tayo dito. Tay, kontento na ba kayo sa ganitong buhay? At saka, huwag kang mag-alala, Tay. Kaya ko naman po yung mga ganong klaseng trabaho. Pero anak... Tay, huwag kang mag-alala. Kaya ko po yung sarili ko. May awa ang Diyos. Babangon din po tayo sa iyo. Sinubukan ni Valeriana ang kanyang kapalaran sa Tacloban. Valeriana, kamusta ka na dyan? Patapos ako. May kare pala doon sa rep. Ikaw nang bahala doon. Kare-kare po? Oo. Sige po, sige po. Ako na pong bahala. Sige. Sige po. Ang amo ni Valeriana sa Tacloban ay may bahay din sa Maynila at minsan ay sinasama rin siya. Pero inilihim yun ng kasambahay sa kanyang tatay dahil baka ipahinto na siya sa kanyang pamamasukan noon. December 20, 1987, babiyahe muli ang amo at si Valeriana paluwas ng Maynila. Ang ano ko lang nung pagsakay ko, sabi ko ano kaya ang mangyari nito? Bakit sabi ko punong-puno yung barko? Ganun lang. Malamang bukas ng umaga, nasa Manila na tayo. Opo nga. Sa 7 naman. Jimmy 7. Kapalagay ko, ito yung unang Pasko na hindi mo kasama pamilya mo, no? Opo nga po, sir eh. Pero okay lang po yun. Mas mabuti na ho yung may makakain sila kaysa yung magkakasama nga kami pero kumakalam naman yung sikmura namin. Dahil dyan, bibigyan kita ng additional bonus sa Christmas. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Naku, hindi po kayo mabibigo sa akin. Pagbubutihin ko po talaga yung trabaho ko sa inyo.
O sige, basta pagbubutihan mo yung trabaho mo. Opo. Salamat po talaga. At kahit musmus pa, kinailangan na niyang buhatin ang responsibilidad na makatulong sa hikahos na pamilya. Tapos may sumabog na malakas, ganyan, may kabanggaan. Tapos marami na akong nakikita ng mga nagpapanig na mga tao, may mga tumatalon. Pero sa kanyang pagnanais na makaharap ang kaginhawaan sa buhay, sako na ang kanyang nakadaupang palad. Nung naramdaman ko noon, umiiyak na ako noon. Umiiyak na ako. Hindi inaasahang trahedya ang sinapit ng barkong sinasakyan ni na Valeriana. $4,047 ang namatay sa paglubog ng barko. Tinaguri ang Asia's Titanic ang trahedyang nangyari sa MV Doña Paz. Mga kalahating araw ako palutang-lutang sa dagat. Kasi natatakot ako. Sabi ko, Diyos ko, sana kaya ako pupunta nito. Tapos napapaiyak na ako sa dagat. Yung naisip ko, yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Tapos naisip ko pa, sabi ko, sana kaya ako mapupunta nito ako. Sakit! Diyos ko, malungkang na ganito. Aray! Sa Rehabilitation Center, pansamantalang namalagi si Valeriana matapos makaligtas sa kalunos-lunos na kaganapan. Hindi pinili ni Valeriana ang umuwi sa kanyang pamilya. Sa halip, sa mag-anak ng kanyang amo siya tagtungo. Ito na nga kaya ang magpapabago sa mapait na kapalaran ng dalaga? Paano pa niya haharapin ang bukas nang may bakas ng kahapon? Wish ko lang sa aming pagbabalik. Dinadala ko pa rin yung takot ko sa dagat, kaya hindi na ako makauwi. Tapos minsan, sabi ng mga kaibigan ko, ihatid kita na doon sa probinsya niyo. Sabi ko, ayaw ko nang sumakay ka ako ng barko. Sabi ko ganyan. Tapos isa pa ako, wala akong kasama magbiyahe. Natatakot talaga ako ng gusto, sabi ko. At mamaya, Sige na, be. Ay, naliligo pala siya. Ay! Naliligo pala siya eh.